Kabanata 1171. Talaga, basa na ang mga pilikmata ni Daisy at nagdikit na. Pulang-pula ang ilong niya, at mukhang USA. Oo, sagot ni Nolan, hindi ako kailanman magsisinungaling sa iyo. Kung gayon, makikita ko ba siyang muli? Puno ng pag-asa ang mga mata ni Daisy. Hindi nakapagsalita si Nolan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit siya ay nagkaroon ng isang paghikayat upang bigyan ang kanyang anak isang bagbog nang nakita niya kung paano kasabik na siya na makilala ang batang iyon. Pinisil niya ang ilong at nagpalit ng ibang topic. Balita ko na addict ka na sa video games, at nagdala ka pa ng gaming console sa school. Natigilan si Daisy. Ibinaba niya ang ulo at sinabing, gaming console na lang ang meron ako. Hinaplos niya ang ulo nito at sinabing, kahit hindi ka nag-aaral sa parehong klase ng iyong kapatid, pwede ka pa ring magkaroon ng ibang kaibigan, di ba? Ayaw nila sa akin. Dahil sa sagot ni Daisy ay napapikit si Nolan. Hindi siya naniniwala na may mga taong talagang hindi nagugustuhan ang kanyang anak na babae. Napakaganda at kaaya-aya ng kanyang anak na babae. Paanong hindi nila siya magugustuhan? Huminga ng malalim si Nolan para ekalmado ang sarili at nagtanong, paano ba namang hindi ka nila magugustuhan? Kasi naman maraming lalaki ang gustong makipaglaro sa akin, kaya ayaw nila sa akin, sagot ni Daisy na nagpout, dahilan para ang mukha ni Nolan ay magdilim. Sa gabi sa villa ng Blue Bay, ang mga babae sa klase ni Daisy ay nag-ice out sa kanya, umupo si Maisie sa harap ng dresser para tanggalin ang hikaw at binaling ang ulo para tingnan si Nolan. Nakaupo si Nolan sa sofa at nagbabasa ng magazine. Ang itim na pantulog na velvet robe ay akma sa kanya tulad ng isang guwantes. Oo nga, parang hindi naman maganda yung sobrang ganda ng anak natin. Si Maisie ay tickled pink sa pamamagitan ng kanya at sinabi, hindi kasalanan ni Daisy na sobrang ganda. Ang pagiging maganda ay hindi ba isang krimen? Natatawang sabi ni Nolan. Isinara niya ang magazine at sinabing, ang pagiging maganda ay hindi isang krimen. Ngunit hindi ko maaaring hayaan ang mga underage brats hawakan ng kanilang maruming grubby paws ang anak ko. Tumayo si Maisie at lumapit sa kanya. Umupo siya sa ibabaw niya at inilapat ang daliri niya sa labi nito. Maganda rin ang mukha ng anak natin. Halos makita ko kung gaano karaming mga babae ang mahuhulog sa kanya, tulad ng sa iyong kaso, kapag lumalaki na siya. Hinawakan ni Nolan ang kamay nito at itinaas ang kilay nito. Hindi ako nag-aalala sa anak kong lalaki. Nag-aalala ako sa aking anak na babae. Paano kung mapunta siya sa isang jerk sa hinaharap? Natatawang sabi ni Maisie, nag-aalala ka na ba dito? Oo naman. Hinaplos ni Nolan ang pisngi nito. Ang panahon sa pagitan ng edad na 10 at 19 na ay pagbibinata. Ang ating mga anak ay halos 10 taon na, at panahon na para turuan sila kung paano protektahan ang kanilang sarili, lalo na si Daisy. Ibinalot ni Maisie ang kanyang mga braso sa kanyang leeg at sinabing, tuturuan ko si Daisy. Ikaw ang magturo sa mga lalaki. Hinalikan ni Nolan ang kanyang mga labi ng may bumungo na amusement sa kanyang mga mata. Tapos sisimulan ko muna ang pagtuturo sa iyo ngayong gabi, Zay. Natigilan si Maisie. Ano ba ang ituturo mo sa akin? Tiningnan niya ito ng malalim at makahulugan habang nakahilig ng malapit sa bulong sa tenga nito, paano magkaroon ng ligtas na sex bilang mga matatanda. Sa gabi, isang malakas na pagbuhos ng ulan ang bumuhos sa buong lungsod. Isang guhit ng puting liwanag ang napunit sa kalangitan sa gabi, at kulog ang tumunog sa tapat ng kalangitan. Isang kotse ang gumagalaw sa ulan. May kausap si Anthony sa pamamagitan ng phone niya sa backseat. Tulungan mo sana akong alagaan ang Persian Gulf sa ngayon. May mahalagang dapat akong daluhan, kaya kailangan kong bumalik. Salamat po sa tulong. Pagkatapos nun, binaba niya ang tawag. Tinignan siya ng driver sa rear mirror at nagtanong, nag-aalala ka ba kay Miss Topaz? Si Anthony ay minamasahe ang ilong niya. Nagbalik na ang babaeng iyon. Nag-aalala ako na baka may hidden agenda siya para sa paglapit kay Noemi. Natigilan ang driver. Parang alam niya kung sino ang babaeng tinutukoy ni Anthony. Lalong lumakas ang ulan at naging malabo ang neon light sa paligid. Matapos mahawi ng wipers ang mga patak ng tubig mula sa windshield, isang sinag ng liwanag mula sa malayo ang bumulag sandali sa driver. Matapos na mabilis na lumagpas sa kanila ang sasakyan sa kabila, doon lamang napansin ng driver ang construction sign sa unahan. Gayunpaman, huli na nang makita niya ang karatula. Mabilis niyang kinabig ang manibela para makaiwas sa sign. Hindi ito naiwasan ng kotse sa likod sa takdang oras at nabangga sila. Kabanata 1172. Sa mansyon ng mga Topaz.
Nakaupo si Naomi sa study room na may jacket na nakapatong sa balikat. Nag-iwan lamang siya ng ilawan na nakabukas. Ang lampara ay nagbigay ng isang cast ng halo ng liwanag sa paligid niya at mas lalong nagpaganda sa kanyang hitsura. Ginagawa niya ang kanyang draft sa isang papel. Madilim pa ang langit at ang malakas na ulan ay humahampas sa bintana. Malakas ang tunog ngunit tila hindi ito nakakaapekto sa kanya. Sa sandaling iyon, ang telepono sa ibaba ay tumunog, nagpabalik kay Naomi sa katotohanan. Ibinaba niya ang panulat at lumabas ng study room. Pagkatapos ay binuksan niya ang ilaw sa koridor at bumaba. Hindi niya alam kung sino ang tatawag sa kanila sa kalagitnaan ng gabi, pero may pakiramdam siya na ama niya iyon. Nang maabot niya ang telepono, sinagot niya ito na may ngiti sa kanyang mukha, "Dad." Gayunpaman ang tao mula sa kabilang linya ay may sinabi at naglaho ang ngiti niya. Sa ospital, nang dumating si Noemi at ang kanyang taga-alaga na si Mrs. Irving, may dalawang tao na sa labas ng emergency room. Nang makita ni Mrs. Irving ang mukha ng babae, ang kanyang ekspresyon nagbago. Ibinaling ng babae ang kanyang ulo upang tingnan si Noemi. Nakatingin din ang huli sa kanya. Hindi niya isinuot ang kanyang salaming pang-araw sa pagkakataong ito, ngunit nakilala ni Naomi sa kanyang aura na siya ang babaeng dumating upang hanapin ang kanyang ama sa araw na iyon. Nilapitan niya si Noemi na may ngiti sa mukha. Hindi inaasahan. Hinailan ni Mrs. Irving si Naomi at waring tiningnan ng babae bago ito nakapagsalita. "Mrs. Gosling, lumayo ka na lang kay Miss Topaz." Natigilan si Naomi at naguguluhan na tiningnan si Mrs. Irving. Ang lalaking nakaitim sa tabi ni Mrs. Gosling ay nais na humakbang pasulong, ngunit pinigilan siya nito. Napatingin siya kay Mrs. Irving at sinabing, "Hindi ko inaasahan na nagtatrabaho ka pa rin para kay Anthony pagkatapos ng napakaraming taon. Siguro itinuring mo na si Anthony bilang sariling anak mo." Nagdilim ang mukha ni Mrs. Irving. Sa sandaling iyon, lumabas ang doktor mula sa operating room. "Kailangan ng pasyente na masalinan ng dugo. Sino sa inyo ang may B-type blood?" "Ako, may B-type blood ako." Lumapit si Naomi. Sandali siyang sinukat ng doktor at nagtanong, "Ikaw ay?" "Ang pasyente ay ang aking ama," sagot ni Noemi. Tumango ang doktor bilang pagsang-ayon. "Kung ganoon, sundan mo na lang ako." "Teka," biglang sabi ni Mrs. Gosling. Nang pareho silang nakalingon, nag-roll up siya ng sleeves at sabi, "Kunin mo ang dugo ko. May B-type blood din ako." Bago pa man magawa o masabi ni Noemi, umalis si Mrs. Gosling kasama ang doktor. Nang madaanan niya si Noemi, mababa ang boses niya at bamulong, "Ito ang magagawa ko para sa iyo." Nakatayo si Noemi na matigas sa lugar habang nalilito siya. Pagkalipas ng 3 oras, tapos na ang operasyon. Alas 5:30 na ng umaga nang lumabas si Anthony sa operating room. Dahil sa may epekto pa ang anesthesia ay hindi pa siya nagkakamalay. Umupo si Noemi sa tabi ng kama para bantayan ang kanyang ama. Nagtakip ng kumot si Mrs. Irving at sinabing, "Miss Topaz, magpahinga ka na muna. Kailangan mo pa ring pumasok sa trabaho ng alas 9 bukas. Ako na ang bahala kay Mr. Topaz." Tumango lang si Noemi. Humiga siya sa recliner chair pero hindi pumikit. "Mrs. Irving, kilala mo ba si Mrs. Gosling?" Natigilan si Mrs. Irving at iniwasan ang pagtingin. "Kung gusto mong malaman ang tungkol sa kanya, maaari mong tanungin si Mr. Topaz paggising niya mamaya. Sasabihin niya ang lahat sa iyo." Wala nang hiniling pa si Noemi. Umaga pa lang ay nagising na si Naomi mula sa bangungot niya. Inikat niya ang ulo para tumingin sa kanyang ama sa hospital bed at nakahinga ng maluwag nang makita sa electrocardiogram na mabagal pa rin ang tibok ng puso ng kanyang ama. Bumalik si Mrs. Irving na may dalang almusal. "Miss Topaz, bakit hindi ka nalang matulog ng konti pa?" Nagkaroon ako ng bangungot. Inalis niya ang kumot sa katawan niya at umupo agad. "Hindi ako makatulog." Inaliw siya ni Mrs. Irving na may ngiti sa mukha. "Huwag kang mag-alala, mabait naman si Mr. Topaz. Sigurado ako magiging maayos siya." Sa sandaling iyon, nakatanggap si Naomi ng text message mula kay Maisie. Sinabihan siya nito na magbakasyon ng 1 araw at magpahinga. Samantala, sa Blue Bay Villa, nalaman ni Nolan na naaksidente si Anthony kagabi at na-hospital matapos ang isang tawag. Habang tinutulungan siya ni Maisie na magsuot ng kurbata, sinabi niya, "Kumusta na kaya si Mr. Topaz?" Kabanata 1173. Niyakap ni Nolan ang baywang nito at hinayla ito sa yakap nito. "Pupuntahan ko siya para bisitahin mamayang hapon. Isama mo na ako," sabi ni Maisie habang niyayakap ang leeg nito.
Kahit na hindi siya naglagay ng anumang makeup, mukha pa rin siyang seductive at kaakit-akit. Pinaliit ni Nolan ang mata at binunggo ng dila ang likod ng ngipin. Bigla niyang inalis ang kurbata niya, natulala si Maisie. Bago pa man siya makagawa ng kahit ano ay kinuha na siya nito mula sa sahig at inilagay sa mesa. Inilagay niya ang palad niya sa dibdib nito at sinabing, Nolan, kailangan mo pa ring pumunta sa opisina. Idiniin ni Nolan ang kanyang mga labi sa kanyang labi. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa baywang nito at sinabing, ito ay aabutin lamang ng 30 minuto. Hindi na nakapagsalita si Maisie. Sa ospital, nang magising si Anthony ay 10:00 na ang umaga. Nang makita niya ang kanyang anak na nakaupo sa tabi siya, inalok niya ito ng mahinang ngiti at sinabing, Nelly. Itinaas ni Noemi ang kanyang ulo, at nangiti siya nang makitang nagising ang kanyang ama. Itay, pagkatapos, isang nag-aalala na ekspresyon ang gumapang sa kanyang mukha habang binababa niya ang kanyang ulo. Dad, nag-aalala ako sa iyo. Ang kanyang ama lang ang kapamilya niya. Gumugol siya ng maraming taon na may panghihinayang na hindi niya nagawang makasama ang kanyang ama, at takot na takot siyang mawala ang kanyang mga mahal sa buhay. Itinaas niya ang kamay nito para kuskusin ang tuktok ng ulo nito. Pasensya na, pinag-alala kita. Natigilan si Anthony nang makita ang babaeng lumitaw sa pintuan, at lumubog ang mukha nito. Inikat ni Noemi ang kanyang ulo at nakita niyang si Mrs. Gosling iyon. Hawak ni Mrs. Gosling ang isang mailbox. Ngumiti siya kay Anthony at sinabing, gising ka na. Ano ba ang ginagawa mo dito? Malamig na sagot ni Anthony. Hindi alam ni Noemi ang nangyari sa pagitan ng kanyang ama at ni Mrs. Gosling. Ngunit nagpasya pa rin siyang sabihin sa kanya ang katotohanan. Itay, isinali ni Mrs. Gosling ang dugo niya sa iyo kagabi. Wala namang sinabi si Anthony. Lumapit si Mrs. Gosling kay Noemi na may ngiti sa mukha at sinabing, Nelly. Pwede ba kitang tawagin ng ganyan? Alam ni Naomi na pinipilit ni Mrs. Gosling na mag-cotton up sa kanya. Dahil kilala niya ang kanyang ama, at bagamat nakilala niya, hindi niya alam kung anong klaseng relasyon mayroon ang kanyang ama at si Mrs. Gosling. Mas matanda sa kanya si Mrs. Gosling, kaya tumango lang siya. Ibinaba ni Mrs. Gosling ang kahon ng pagkain at sinabi kay Noemi, gusto mo bang sumamamang kumain ng tanghalian? Natigilan si Noemi. Gayunman, bago siya nakapagsalita, sumabat si Anthony at tumanggi sa kanya. Hindi niya gustong mag-lunch kasama ka. Maraming pagkakataon para sa iyo na gawin ito sa nakaraan, ngunit bakit hindi mo siya naisip? Namutla ang mukha ni Mrs. Gosling, at ibinaba niya ang ulo. Panipi tuldok, may sarili akong dahilan. Ang pabirong sabi ni Anthony. Asawa ka na ngayon ng chairman ng Petroleum Corporation. Alam ba ni Alexander na pinuntahan mo ako? Manipis na diniin ni Mrs. Gosling ang kanyang mga labi. Si Noemi, na nakatayo sa gilid at pinagmamasdan ang tensyon sa pagitan nilang dalawa, malabo na may naramdaman. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na isipin ito dahil hindi niya inisip na posible iyon. Itay, nabalik sa realidad si Anthony sa boses ni Noemi. Tinignan niya ito at humingi ng paumanhin sa malalim na tinig, sorry, Nelly. Hindi dapat siya nawala sa harap ng kanyang anak. Napatingin si Naomi kay Mrs. Gosling, at pinagmamasdan din siya ni Mrs. Gosling. Wala bang sinabi sa iyo ng tatay mo kahit ano? Natigilan siya, sabihin sa akin kung ano. Patricia, sigaw ni Anthony bago tame time na sinabi. Ano ba ang inaasahan mong? Sasabihin ko sa kanya, sabihin ko sa kanya na siya may nanay na iniwan siya. Nag-freeze si Patricia, habang si Noemi ay napipi. Hindi makapaniwala na tumingin si Noemi sa kanyang ama at nagtanong, Itay, hindi ba sinabi mong patay na ang aking ina? Kasi sa tingin ko hindi na kailangan, imbes na ipaalam ko sa iyo na may irresponsibleng ina ka, mas gusto kong sabihin sa iyo na patay na siya, sagot ni Anthony sa isang patay na tinig. Hindi inaasahan ni Patricia na sasabihin niya ang ganyan sa harap ng kanilang anak, at lumubog ang mukha nito. Gayunman, nang tingnan siya ni Noemi, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin sa kanya. Kasi, siya ang malupit na nang iwan sa kanya noon. Kabanata 1174. Tumalikod si Noemi. Kalmado siya at walang emosyon na dapat niyang taglayin ngayong nalaman na niya ang katotohanan. Tay, hahanapin ko si Mrs. Irving. Lumabas siya ng ward at nabangga si Mrs. Irving sa corridor, na dumating para ihatid sa kanila ang kanilang tanghalian. Tanong ni Mrs. Irving, nagising na ba si Mr. Topaz? Tumango lang siya. Nang makita ni Mrs. Irving ang tame time na ekspresyon sa mukha ni Noemi, nag-aalala siyang nagtanong, ano ang nangyari, Miss? Ibinaba ni Noemi ang ulo.
Alam mo na si Mrs. Gosling ang nanay ko, di ba? Nagulat si Mrs. Irving. Tumingin siya sa ward at sinabing, si Mr. Topaz ba? Ang nagsabi sa iyo ng lahat. Tumango lang si Noemi. Huminga ng malalim si Mrs. Living at sumagot, si Miss Emerson talaga ang nanay mo. Siya rin ang pinakasikat na celebrity sa entertainment industry noong taong iyon at kilala bilang successor ni Natasha. Matapos ikasal si Natasha sa pinuno ng Goldmans, nagretiro siya sa entertainment industry, at ang iyong ama ang inatas ang maging ahente ni Miss Emerson. Si Miss Emerson ay isang libog na babae. Nang ang iyong ama ay kanyang ahente, siya ay nahulog sa pag-ibig sa kanya, at 5 taon silang nag-date nang walang nakakaalam ng kanilang relasyon. Ang tatay mo ang nag-secure ng maraming resources para sa kanya, at dahil doon, naging A-list celebrity siya ng mabilis. Biglang nagpalabas ng buntong hininga si Mrs. Irving. Magbabago ang lahat kapag nasa rurok na ng kasikatan at kayamanan, at applicable din ito sa mga taga-entertainment industry. Habang si Miss Emerson ay nalulunod sa kasikatan at kaluwalhati siyang dinala sa kanya ng iyong ama, mas gusto pa niya ng mataas pa. Matapos niyang makilala ang isang tao mula sa iyong upper class, nagsimula na siyang tingnang mababa ang tatay mo since agent lang siya. Pagkalipas ng 2 taon, nabuntis siya. Titig na titig si Naomi kay Mrs. Irving habang bahagyang namumutla ang mukha. Pagkatapos ay nagpatuloy si Mrs. Irving. Si Miss Emerson ay nasa rurok ng kanyang karera sa oras na iyon. Ayaw niyang ipanganak ka. Ang tatay mo ang nagmakaawa sa kanya na buhayin ng sanggol. Dahil doon, itinago niya ang kanyang pagbubuntis mula sa publiko at ibinigay sa kanya lahat ng pangangailangan niya. Sa ika-4 na buwan ng kanyang pagbubuntis, pinadala siya ng tatay mo sa ibang bansa para alagaan ang sanggol. Siya lang ay bumalik para ipagtuloy na mapaunlad ang kanyang career sa industriya pagkatapos manganak sa iyo sa ibang bansa. Sa panahong iyon, ang tatay mo ang nag-alaga sa iyo. Hindi ka na hinawakan ni Miss Emerson mula nang ikaw ay ipinanganak. 1 taon matapos kanyang ipanganak, nakunan ng media ang intimate photos nila ni Mr. Gosling mula sa Petroleum Corporation, at ito rin ay sa oras na iyon na siya opisyal na break na sa ama mo. Mabigat ang pagtaas at pagbaba ng dibdib ni Noemi habang binababa ang ulo. So, ito ang kanyang ina na iniwan siya tulad ng sinabi ng kanyang ama. Ayaw siyang ipanganak ni Patricia, at kung hindi dahil sa pagmamakaawa ng kanyang ama, baka si Noemi ay hindi nakarating sa mundong ito. Matapos siyang manganak, ni minsan ay hindi siya niyakap sa kanyang mga bisig. Nang makita kung gaano kasakit kay Noemi, hinawakan ni Mrs. Irving ang kamay nito at sinabing, Miss, hindi mo masisisi si Mr. Topaz sa hindi pagsasabi ng totoo. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa iyo ang tungkol sa iyong ina, at ayaw niyang masira ang puso mo. Kinagat ni Naomi ang kanyang mga labi para pigilan ang pagluha. Oo, hindi ko sinisisi ang tatay ko. Kahit hindi ang kanyang ama ang nagsabi sa kanya ng katotohanan, ang isang bagay na alam niya ay mahal na mahal siya ng kanyang ama. Hindi siya sumuko sa kanya kahit mahigit 1 dekada na siyang comatose. Hindi lang niya kayang galitin ang sarili sa kanyang ama. Samantala, sa ward, bakit nga ba bumalik ka? Ano ba ang gusto mo kay Nelly? Nawala na ng pasensya si Anthony sa kanya. Siya hindi pa rin maintindihan kung bakit siya umibig sa isang malupit na babae noon. Nagretiro na siya sa entertainment industry at tumigil sa pagiging agent dahil nadismaya siya sa kanya. Iniwasan ni Patricia ang kanyang tingin at sumagot, hindi ba ako pwedeng bumalik para makita ang anak ko? Tinuro ni Anthony at galit na sumigaw, kung naaawa ka sa anak mo, dapat matagal ka nang bumalik noong nakahiga ang anak mo sa nursing home. Kabanata 1175. Manipis ang mga labi ni Patricia. Wala akong pakialam kung ano ang gusto mo kay Nelly. Ikaw ang ayaw sa kanya noon, kaya akin siya, ang anak ni Anthony Topaz. Hindi siya related sa iyo kahit kaunti, Patricia, hissed ni Anthony. Paano ka nakakasiguro na ayaw ni Nelly na ako ang nanay niya? Sa kabila ng lahat, ako pa rin ang biological mother niya, tanong niya. Ayoko na ikaw ang maging nanay ko. Narinig ang boses ni Noemi mula sa likod nila. Napalingon silang dalawa at nakita nila itong nakatayo sa may pintuan. Hindi siya magiging magalang kay Patricia. Natigilan si Patricia nang marinig ang sinabi ni Noemi. Hindi niya inaasahan na siya ay tatanggihan niya ng diretsyo. Lumapit si Naomi sa kanyang ama at iniikot ang ulo upang tingnan si Patricia. Wala akong ina, may tatay lang ako. Para ka na para sa akin, ito ay isang katotohanan na hindi kailanman magbabago. Nelly, paano mo nagawa?
Dahil sa tatay ko kaya nakatayo ako dito ngayon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Patricia nang narinig niya ang sinabi ni Noemi. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan si Mrs. Irving, na nakatayo sa labas ng ward, at sinabi mo na sa kanya ang lahat. Nagsasabi lang ako ng totoo. Totoo naman na hindi ka karapat-dapat na maging ina ni Miss Topaz, sagot ni Mrs. Irving. Hindi na nagsalita pa si Patricia. Tumalikod siya at sumugod palabas ng ward. Tinulungan ni Naomi ang kanyang ama na humiga sa kama. Huwag ka mag-alala, Dad. Hindi ako aalis sa tabi mo. Inihayag ni Anthony ang isang ngiti ng ginhawa matapos ang sinabi nito. Nag-aalala ako baka may hidden agenda siya sa paglapit sa iyo, pero naiganhawahan ako ngayon matapos marinig ang sinabi mo. Sa hapon, dumating sina Nolan at Maisie para bisitahin si Anthony. Parang may gustong sabihin si Anthony kay Nolan, kaya sina Maisie at Noemi ay lumabas ng ward. Sa corridor, nagpasalamat si Naomi kay Maisie. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng day off, Miss Vanderbilt. Ngumiti si Maisie, huwag mo nang banggitin. Tatay mo siya, at dapat mag-day off ka para alagaan siya. Paglabas ni Nolan sa ward, nakangiting nagtanong si Maisie, tapos ka na ba? Sagot ni Nolan. Sige papasok na ako, sagot ni Noemi. Tumango lang si Maisie. Pagbalik ni Noemi sa ward, tiningnan ni Maisie si Nolan. Ano ba ang sinabi sa iyo ni Mr. Topaz? Ano ba kaya ang lihim? Niyakap siya ni Nolan, at pareho silang pumasok sa elevator. Gusto niyang tulungan ko siyang tumingin sa isang tao. Natigilan siya. Sino? Pinindot niya ang butones at sinabi, si Patricia Emerson, ang asawa ng chairman ng Petroleum Corporation. Matagal na nag-isip si Maisie. Tila narinig na niya ang pangalan sa isang lugar noon, at siya ang asawa ng chairman ng Petroleum Corporation. Halos kasing edad siya ng nanay ko, at isa rin siya sa mga sikat na artista sa entertainment industry noon. Napailing sa alaala ni Maisie ang paliwanag ni Nolan. So siya yon, pero nagretiro siya sa entertainment industry matagal na panahon na ang nakalipas. Ang chismis ay nagretiro na siya sa entertainment industry matapos magpakasal sa isang mayamang pamilya. Napakaraming kabataan ngayon ang hindi siya kilala. May isang bagay lang na hindi niya naintindihan. Bakit gusto ni Mr. Topaz na tingnan mo siya? Bumukas ang dalawang pinto ng metal, at pareho silang lumabas ng elevator. Napatawa siya at tumigil sa kanyang paglakad upang tumingin sa kanya. Kailan ka pa ba nahilig sa chismis? Napatulala siya. Hindi naman ako sismosa. Hindi ba pwedeng magtanong man lang? Nang makita ang blush sa pisngi nito, hinawakan siya ni Nolan sa kanyang mga bisig. Nabigla si Maisie. Habang tinitingnan niya ang mga taong nakatingin sa kanila, marahang itinulak niya ito. Tigilan mo na yan. Mag-usap tayo ng maayos. Nagtaas siya ng kilay at sumagot, hindi ba ako nakikipag-usap ng maayos sa iyo ngayon? Napatulala si Maisie. Hoarsely na humadjajak si Nolan habang hinihimas ang dulo ng ilong nito. Since ikaw ay curious about it, sasabihin ko sa iyo pagbalik natin sa kotse. Kung ganoon, ano pa ang hinihintay mo? Tara na. Ang sabi ni Maisie, walang magawa ng umiti si Nolan. Si Maisie ay nagiging selosa sa lalong madaling panahon sa nakaraan, ngunit ngayon, siya ay naging isang sismosa. Sa pribadong paaralan, pisikal na edukasyon ang klase ngayon. Umupo si Daisy na nakakunot ang likod sa tabi ng basketball court at nanood ng mga laro ng mga kaklase niya. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa kanyang mga binti at ang kanyang baba sa kanyang palad. Siya mukhang naiinip. Kabanata 1176. Nakakalaro pa rin ni Daisy sina Lisa at Colton bago sila nahiwalay sa magkaibang klase. Napabuntong hininga si Daisy nang bigla maalala ang mga sandal bago mahati ang kanilang klase. Mag-ingat ka. Bago pa man makareact si Daisy ay natama na siya ng basketball sa likod ng kanyang ulo, at nahulog siya sa lupa na may ungol. Ilang batang lalaki na naka-basketball uniform ang tumakbo para kunin ang bola. Ang itsura nila ay mga estudyanteng mas matanda sa kanya ng 2 taon. We're terribly sorry. Okay ka lang ba? Hinimas-himas ni Daisy ang likod ng kanyang ulo at itinaas ang kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay naningkit at siya ay ngumiti. Okay lang ako. Nagyelo ang mga batang iyon, at lahat sila ay may parehong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Jesus, parang ngayon ko lang nakilala ang isang anghel. Sa oras na ito, isang patas at gwapong batang lalaki ang lumapit sa kanya. Sa unang tingin, napaka-fair ng skin complexion niya kaya nagninangas ito sa ilalim ng araw. Iniunat niya ang kamay niya at hinayla siya pataas. Pasensya na, hindi nila sinasadya na masaktan ka.
May nararamdaman ka bang sakit sa ibang bahagi ng katawan mo? Umiling si Daisy. Nagkamot ng ulo ang mga batang naka-basketball uniform sa hiya. Salamat sa Diyos at hindi kami sinisisi ng munting anghel na ito sa aksidente. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa kanilang laro, at si Daisy ay nakabeling ang kanyang ulo at natanto na ang makatarungang bata ay pa rin nakatayo sa tabi niya. Hoy, hindi ka ba maglalaro sa kanila? Nakangiting sumagot ang batang Fair, may sakit ako, kaya hindi ko sila kayang laruin. Ipinilig ni Daisy ang ulo sa kuryosidad. Bakit ka ba may sakit? Hindi ko alam. Kaya lang matagal na akong may sakit. Tumingin sa kanya ang bata. Grade 4 ka diba? So bakit hindi ka nakikipaglaro sa mga babae? Tumingin si Daisy sa mga kaklase niya, na naglalaro pa rin. Hindi sila mahilig maglaro kasama ko, kaya hindi ko lang sila nilalaro. Natigilan siya saglit at saka nagpakawalan ng tawa. Pwede kang makipaglaro sa amin kung ganoon. Nakasimangot si Daisy, pero hindi ko nga alam ang pangalan mo. Galing ako sa class A ng grade 6, at yung mga boys na nakita mo lang ay pawang mga kaklase ko. Pagkatapos ay bigla siyang nag-squat, pumili ng bato, at nagsimulang magsulat sa lupa. Napahilig si Daisy para tumingin. Ito ang pangalan ko. Tinuruan niya ito kung paano bigkasan ang kanyang pangalan habang binabaybay niya ito. Zephyr Goslang. Kung ilat si Daisy, hindi niya talaga mabigkas ang salitang Zephyr sa kanyang unang ilang pagtatangka. Meron ba talagang ganyan ang first name? Tumango siya sabay ngiti. Oo nga. May naalala si Daisy at nagpakilala, ang pangalan ko ay Daisy, Daisy Vanderbilt. Daisy, napakunot noo si Zephyr at napangiti. Parang pangalan ng anghel. Makalipas ang ilang araw, sa isang hotel. Dr. Leonardson, nakahanap na ako ng suitable candidate regarding sa matching donor. Kaya huwag kang mag-alala, papayag ako, alam mo na basta handa na ako. Nakaupo si Patricia sa sofa, may hawak na wine glass, at kausap si Dr. Leonardson. Inilapag niya ang kanyang telepono sa mesa nang matapos ang tawag, na mukhang lubhang naiinis. Hindi man lang papayag si Anthony na lapitan ko si Naomi sa lahat. Kung malaman niya na si Naomi lang ang nilalapitan ko para ipabigay sa kanya ang kanyang buto sa anak ko, tiyak na hindi siya sang-ayon ng walang pag-aatubili. Isa panganib ng pagbibigay ng kapanganakan sa isang advanced na edad ng ina, sa wakas ay ipinanganak ko ang isang tagapagmana para kay Alexander, ngunit ang anak ko ay na-diagnose na may leukemia. So paanong hindi ako magiging nababalisa? Kaya kahit ano pa ang mangyari sa akin para pumayag si Noemi na mag-donate ng bone marrow niya. Matapos matanggal ni Anthony ang kanyang mga tahi, pinakiusapan niya ang kanyang secretary na dumaan sa mga pamamaraan ng discharge para sa kanya. Binigyan na rin niya ng full authority ang kanyang secretary pagdating sa paghawak ng mga affairs ng kumpanya habang wala siya. Umuwi siya para magpahinga, at lumapit sa kanya ang isa sa kanyang mga subordinate na may file sa tanghali. Mr. Topaz, ito po ay hiniling ni Mr. ni Goldman na iabot ko sa iyo. Tumango lang si Anthony. Pagkalabas ng silid ng subordinate, binuksan niya ang file at nalaman niyang buto ang hinahanap ni Patricia, marrow donor para sa anak niya. Mabigat niyang inilagay ang file sa mesa. Yun ang dahilan kung bakit siya ay muling lumitaw sa aming buhay. Inaangkin na siya ay narito para sa anak. Kudlit, sa soul. Iniabot ni Naomi ang kanyang artwork kay Maisie, at mukhang nagulat si Kennedy nang makita niya ang mga disenyo sa mga papeles. Kabanata 1177. Nakatayo roon si Naomi, huminga ng malalim para maibsan ang kanyang tensyon. Napalingon si Maisie at tinanong si Kennedy, ano sa palagay mo? Hinimas-himas ni Kennedy ang kanyang baba. Pagsasama ng mga inukit na natatangi sa wika ng disenyo ng barok sa alahas ay isang mahusay na ideya. Ang unang guhit ay ang kwintas, na may pattern ng bulaklak na inukit mula sa jade. Ang ganda nito, pangunahing katawan ay ginawa mula sa mga rosas at lirio, at ang gitna ay pinahiran ng iba pang mga bulaklak at dahon ng iba't ibang laki. Ang core ng bulaklak at ang base ng mga petals ay nabuo sa pamamagitan ng pag-aayos ng bilog na mga beads ng maayos. Upang gawing isang pinong alahas ang disenyong ito, ang isang kwintas ay tunay na isang napakaangkop na pagpipilian. Ang ikalawang graft ay isang singsing na may maselang inukit na mga ukit. Ang disenyo ng singsing ay pangunahing batay sa paputok na nagpaputok sa kalangitan sa gabi. Ang mga kulot na pattern na natagpuan na inukit sa slender chrysanthemum petals mukhang malinaw, at ang mga gemstones na naka-embed sa stamens ay nagkaroon upang magbigay ng off ng isang magandang hue at tumingin lubhang dalisay at malinaw.
Kaya ang desisyon na pumunta sa isang citrine topaz ay walang kamali-mali dahil ito ay ganap na ipakita ang kadakilaan ng disenyo na ito. Ang mga piraso ng alahas na gumagamit ng chrysanthemums bilang sentro ng disenyo ay bihirang, at ang paglipat sa ihambing ang pamumulaklak ng isang chrysanthemum sa pagsabog ng isang paputok ay tuwid na purong sining. At ang huling disenyo ay isang singsing din, ngunit ang disenyo ay mukhang mas banayad. Ito ay inspirasyon ng mythical pakpak na kabayong banal, Pegasus. Ang mga pakpak na balahibo na kumalat mula sa ilalim ng singsing ay tumaas sa kahabaan ng magkabilang panig ng singsing at nakalabas mula sa mga balikat. Nagsimula ang mga inukit na balahibo mula sa ang labas ng ring pero hindi tumigil sa pagpunta nang makarating sila sa loob. At sa huli, isang esmeralda ang maging nakapaloob sa mga prang na umaabot mula sa mga pakpak na ginagawang elegante at regal ang buong singsing. Napatingin si Maisie kay Naomi. Alam ko na ikaw o tiyak na gawin ito sa iyong bihirang talento para sa klasikong alahas. Natawa rin ng malakas si Kennedy. Isang linggo lang ang inabot. Ito ay tunay na kamanghamanghang. Panipi, ngumiti si Naomi at tumango. Salamat po. Ibinalik ni Maisie ang artwork sa kanya. Ipadala ang mga ito sa departamento ng CAD at hilingin sa kanila na gumawa ng isang sample pagguhit mula sa mga draft na ito. Saka ko sila itagubilan na mahigpit na sundin ang ating mga tagubilin pagdating sa pagtupad sa mga kinakailangan ng iyong mga disenyo. Pagkatapos ng lahat, ang 3 piraso ng alahas na ito ay ang mga pangunahing piraso na soul ay release sa darating na panahon. Walang mga pagkakamali ang papayagan sa buong produksyon proseso, kaya ako mismo ang mag-supervise ng proseso at mag-assist mula sa gilid paminsan-minsan. Tumango lang si Noemi. Okay. Ngumiti si Kennedy matapos lumabas si Naomi. Mukhang ang anak ni Mr. Topaz ay talagang isang tao na kayang magtiis ng hirap. Maaaring magagawa niyang pamahalaan ang mga bagay sa kanyang sarili kapag nakuha niya ang hangnang kung paano gumagana ang mga bagay sa industriya. Hindi ako masyadong sigurado tungkol doon. Bakit nga ba ang nagtataka na tanong ni Kennedy? Sinuportahan ni Maisie ang noo niya sa isa kamay. Judging from how Naomi is reacting sa mga bagay-bagay. Mukhang matagal na niyang iniiwasan ang social pakikipag-ugnayan hanggat maaari. Ang kinakaharap niya ay maaaring hindi na kategorya bilang isang malubhang psychological issue. Kasi, wala man lang maniniwala sa iyo kung ikot-ikot ka sa lungsod, sinasabi sa mga tao na siya mahigit 1 dekada sa isang kama sa ospital. Gayunpaman, siya ay nahiwalay mula sa mundo para sa higit sa 10 taon bago muling kumonekta sa katotohanan muli. Lahat ng bagay sa mundong ito ay nagbago ng malaki sa panahon ng agwat na iyon. Hence, it will take time para mag-adjust siya sa bagong mundong ito. Ang kanyang pagbagay sa pakikipag-ugnayan sa lipunan ay lalong mahalaga dahil iyon ay isang bagay na hindi maiiwasan ng isang taga-disenyo ng alahas. Ngunit kamakailan lamang, ang mga alingaw-ngaw sa kumpanya ay may ito na si Naomi ay isang loner, at siya ay may mga issue tuwing ito dumarating sa pakikitungo sa ibang tao. Ilang staff na ang nagtangkang mag-invite sa kanya na manood ng sine magkasama, pero tinanggihan niya every single time. Saglit na nagnilay si Kennedy. Matagal na siyang pinutol sa lipunan, kaya baka hindi niya alam much about sa mga topics na ibinabahagi ng mga kay-barkada niya. Siguro nag-aalala siya na gagawa siya ng isang tawa ng tawa sa sarili. Na-sense din talaga ni Maisie. Pagkasama ko si Naomi, halos lahat ng topic na pinag-uusapan namin ay related sa jewelry design. Kahit na pareho kaming sabay na lumabas kanina, napakatahimik ni Noemi sa buong paglalakbay. Sa sasandaling iyon, inilalaan ni Noemi ang kanyang buong atensyon sa pag-ukit ng bloke ng wax sa patnubay ng craftsman mula sa CAD department. Dahil halos handcrafted ang kanyang mga disenyo, bagamat karamihan sa ang kanilang mga bahagi ay maaaring iguguhit sa pamamagitan ng CAD software, ang espesyal na pattern ay kailangan pa rin ng mano-manong trabaho ang mga inukit. Ang mga manual na inukit ay aabutin ng hindi bababa sa 1 o 2 araw. Pagkatapos ng lahat, ang stencil ay kailangang maging ganap na malinis at walang anumang mga marka at gasgas. Not to mention na ang laki ng mga inukit ay dapat patay isa. Kailangang muling yukit ni Noemi ang buong bagay mula sa scratch kung sakali lang na magkamali siya kahit konti sa career niya. Pumasok sina Maisie at Kennedy sa production room, tumayo sa labas ng pinto, at pinagmasdan sina Noemi habang grabe ang pagkakaukit niya ng design. Ang mga craftsmen ay lahat ng napakamatyaga sa kanya, marahil dahil walang magtitiis ang isang tao na paawayin ng isang nakababatang henerasyon na nagsikap. Kabanata 1178. Miss Vanderbilt, tila hinahanap siya ni Lucy,
at naabutan niya si Maisie. Isang babae ang dumating sa ang lobby namin. She claims na nandito siya para kay Naomi. Matapos pakinggan ang sasabihin ni Lucy, hindi na napigilan ni Maisie na hindi sumimangot. Ilang taon na ba ang babae? Lucy sumagot, sa tingin ko siya ay nasa kanyang late 30s sa kanyang late 40s, ay may isang kapansin-pansin at eleganteng temperament, at lahat ng bagay na suot niya ay iba't ibang uri ng designer brands. In short, siguradong hindi siya babae na nagmumula sa isang ordinaryong pamilya. Sa paglalarawan na iyon, humigit kumulang na nahulaan ni Maisie kung sino ito. Yan ang biological mother ni Noemi. Nolan sinabi na Mr. Topaz tumigil Royal Crown dahil sa Patricia Emerson. Nabanggit din niya na nagkaroon sila ng relasyon noong nakaraan, ngunit hindi ito lumabas sa publiko. Noong mga panahong iyon, isinilang ni Patricia si Noemi para kay Anthony. Gayunpaman, natapos ang kanilang relasyon nang lumipat si Patricia at nagpakasal kay Alexander Gosling. Kaya nga kinailangan ni Mr. Topaz na palakihin si Noemi mag-isa. Tatay siya ni Naomi, pero wala pa sa industriya ang nakakita sa tinatawag niyang asawa. Lahat na lang alam na may anak siyang babae, pero walang nakakaalam na hindi pa nakapag-asawa si Anthony. Sinabi niya kay Kennedy, bababa muna ako at tatanggapin ang kabilang partido para hindi na siya maghintay ng isang matagal na panahon. Tumango lang si Kennedy. Nakaupo si Patricia sa sofa sa lobby at nagbabrowse sa isang magazine na pinag-usapan ang fashion ng alahas at binaliktad ito habang naghihintay. Hindi niya itinaas ang kanyang ulo hanggang sa siya narinig ang tunog ng mataas na takong na papalapit. Ngumiti naman si Maisie, Mrs. Gosling. Malamang dahil nakuha ni Maisie tama ang pangalan niya, tiningnan siya ni Patricia ng mabuti at ibinaba muli ang magazine. Maaari ko bang malaman kung sino ikaw nga ba? Ako ang tagapagtatag ng Soul Jewelry, Maisie Vanderbilt. Ibinaba niya ang tingin at nakangiting yumuko. Iniwan mo ang Baseburg sa loob ng napakaraming taon, kaya sa palagay ko marahil ay hindi mo pa narinig ang tungkol sa akin bago ito. Dahan-daang tumayo si Patricia. Ah, ikaw si Mrs. Goldman. Bagamat hindi ko pa kayo nakikita bago ito, nagawa ko na tiyak na narinig ang tungkol sa iyo. Nandito ka ba para kay Miss Topaz? Tumingin sa kanya si Maisie. Karapat-dapat si Patricia na makoronahan bilang pinaka-enchanting female celebrity sa buong entertainment industriya sa panahon ng dekada 70. Bagamat nasa 40s na siya at hindi siya mukhang kabataan tulad ng nasa ang nakaraan, naroon pa rin ang kanyang alindog. Tinanggihan ba niya akong makita? Hindi sinagot ni Patricia ang tanong direkta. Tumingin siya sa paligid ng lobby ngunit hindi niya nahanap ang kinaroroonan ni Noemi. Sa kasalukuyan ay medyo occupied siya. Anak siya ni Anthony Topaz, bakit nga ba siya nagtatrabaho sa isang jewelry company? Hindi iyon si Maisie, hindi nakuha ang ipinahihiwatig ni Patricia. Si Naomi lang ang nag-iisang anak ni Anthony, kaya wala talagang kailangan para magtrabaho siya given her family background. Not to mention na walang anak si Anthony. Gusto ni Noemi magmana ng kabuuan ng Eastwood Enterprise sa hinaharap. May sariling pangarap si Miss Topaz. Ngumiti si Maisie habang sinusulyapan si Patricia ng makahulugang tingin. Hindi mo siguro alam na napaka-talented ni Miss Topaz sa jewelry design, di ba? Nagdilim ang ekspresyon ni Patricia. Ito ay sa pagitan namin. Lahat kayo ang kailangan lang gawin ay sabihin lang sa kanya na dumating ako para sa kanya, at hihintayin ko siya dito. Pagkatapos ay umupo siya muli sa sofa at tila wala siyang balak na umalis. Kinuha ni Maisie ang kanyang telepono, tinawagan si Lucy. At hiniling na ipasa ang mensahe kay Noemi. Sabi naman ni Lucy isang bagay sa kanya bilang tugon bago matapos ang tawag. Ipinarating ni Maisie ang mensahe kay Patricia. Pinaalam ko na kay Miss Topaz ang request mo na makita siya, pero mukhang ayaw kanyang makita. Dapat siyang pumunta at makita ako kahit ayaw niya. Hindi na kaya ni Patricia na manatiling kalmado. Gayunpaman, halos agad niyang napanatag ang sarili. Hihintayin mo na lang siya dito. Nang makitang nagpumilit ang babae makita si Noemi, may mga hula si Maisie, ngunit hindi niya natukoy ang eksaktong dahilan. Nagsisisi ba siya sa desisyon niyang iwan si Noemi noon, at gusto niyang mag-makeup ngayon at humingi ng kanyang kapatawaran? O may iba pang dahilan? Ang lahat ng ito ay hindi malinaw. Kudlit, hindi na nagsalita pa si Maisie, tumalikod, at lumabas ng lobby. Umupo si Patricia sa lobby at naghintay ng matagal, 3 oras para maging eksakto. Tumayo si Lucy sa ikalawang palapag at binabantayan siya sa buong panahon. Ang pasensya ng ginang na ito ay talagang off the charts. Bakit siya nagpupumilit na makipagkita kay Noemi?
Kabanata 1179. Hindi nagsalita si Maisie. Naghintay si Patricia sa lobby hanggang sa gabi nang dumaan si Noemi matapos bumaba sa trabaho at natagpuan out na nandoon pa rin siya. Medyo nagulat siya nang marinig ang staff sa lobby na nagsasabi na ang kanyang ina buong hapon na siyang hinintay. Nang makita si Naomi, nakangiting bumaba si Patricia sa sofa. Marahil ay naninigas ang kanyang mga binti at paa dahil sa kakulangan sa paggalaw, kaya mukhang hindi natural ang paraan ng paglalakad niya kay Noemi. Nelly, umatras si Naomi ng 2 hakbang, ayaw niyang hayaang lumapit pa sa kanya ang kanyang ina. Bakit ka pa rin dito? Panipi tuldok panipi. Natanto ni Patricia na maingat si Noemi sa kanyang sarili, ngunit ang bagay na nasa kamay ay hindi. Maantala pa. Kaya, kahit na kailangan niyang gumawa ng isang bagay na walang hiya upang maging malapit sa kanyang anak na babae, kinailangan lang niyang kagatin ang bala at gawin ito. Nelly, alam ko na ako ang sinisisi mo sa lahat ng nangyari sa iyo. Hinawakan ni Patricia ang kamay nito. Ako nahirapan din ng husto noon bago ko napagdesisyonan na gawin ang ginawa ko. Lumapag ang tingin ni Noemi sa kamay ni Patricia na mukhang maayos na pinananatili. Ang kanyang mga kamay ay maituturing napaka-delicate para sa isang taong nasa 40s na. Hindi sila mukhang pag-aari ng isang babae na nagdusa ng marami bago ito. Itinapon niya ang kamay ni Patricia sa braso niya. Hindi may dadala ang iyong pakikibaka bilang dahilan kung bakit mo inabandona kami ni tatay. Nagulat si Patricia. Nang makitang tumalikod na si Noemi at malapit nang umalis, bulalas niya, Nelly, alam kong may utang na loob ako sa iyo at ang tatay mo ay maraming. Maaari mong isipin na ako ay isang makasariling ina, ngunit hindi ba ang iyong ama ay isang makasariling kasintahan pati na rin? Tumigil si Noemi ngunit hindi lumingon, at lumapit si Patricia. Noong nabuntis kita, ito ay isang aksidente. Hindi pa ako handang magbuntis ng anak noon. Nilaibat niya si Noemi at tumigil sa harapan niya. Lahat ng nangyari noong career ko bumang, so paano na lang ako mag-retire at mangganganak pero iginiit ng tatay mo na kailangan kong manganak sa iyo. Nag-aalog ang mga pilikmata ni Noemi, pero hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. So, sinasabi mo ba na ako ang bata hindi mo naman gusto? Natahimik si Patricia. Itinaas ni Noemi ang ulo at pilit na ngumiti. Dahil hindi mo pa ako gustong itago, bakit ka nandito? Gusto mo ba akong makilala ngayon? Noon pa man ay itinuturing ko na matagal nang namatay ang aking ina, kaya bakit ka pa rin pumasok ka sa buhay ko? Napapikit siya sa sarili niyang sinabi. Walang kapangyarihang ibinaba ni Noemi ang kanyang ulo. Wala kang ginawang masama noong nagdesisyon ka na ayaw mo panatilihin mo ako, pero wala ring ginawang masama si tatay nang magdesisyon siya na gusto niya akong panatilihin bilang kanyang nag-iisang anak. Kasi, pinalaki niya ako ng mag-isa sa loob ng napakaraming taon, at hindi siya kailanman humingi sa iyo ng anumang bagay. Hindi siya kailanman minsan dinala ako at humakbang pabalik sa buhay mo para hadlangan ang kaligayahang pag-aari mo ngayon, kaya paano mo masasabi na makasarili siya? Ginawang speechless si Patricia. Kung selfish lang siya, hindi ako magiging tao na ako ngayon. Actually, hindi ko man lang kinaiinisan mo sa lahat. Iyon ay dahil wala akong alaala sa aking ina, pabayaan ang anumang damdamin para sa kanya. She then smiled. The maternal love that I can't obtain from you, I got it from Mrs. Irving. Baka hindi siya ang nanay ko, pero ginawa na niya lahat ng gagawin ng isang ina para sa akin. Tulad ng para sa si tatay, hindi na kailangang sabihin, mas mahal niya ako. So, parang wala akong namiss habang ako ay lumalaki. Kaya rin medyo may katabi akong walang sama ng loob sa buhay. Sa kabaligtaran, ako pahalagahan ang buhay na mas marami pa ako ngayon. Tumulo ang dugo sa pisngi ni Patricia nang maging mapurol ang mukha nito. Medyo nahihiya pa nga siya sa kaibuturan ng puso. Kung wala ka ng ibang sasabihin, ako muna ang mag-live sa akin. Tumango lang si Naomi sa kanya, at ang ugali nito ay tila medyo nakahiwalay. Frozen pa rin si Patricia sa lugar kahit umalis na si Naomi sa eksena. Sa mansion ng Goldman, bumalik sina Maisie at Nolan para kumain kasama ang mga bata. Tulad ng dati, Colton at Daisy argued sa bawat iba pa basta may hindi sila magkasundo. Naging maingay at maingay talaga ang dalawang Rugrats habang sila nagkaedad na. Hindi naman nagulat si Nicholas, pero ipinagtanggol sila ni Alfred, na sinasabing lahat ng bata ay ipinanganak na maingay na ganyan ang lahat ng bahay na may mga bata ay nanatiling masigla, natatawang sabi ni Maisie. Hindi pa ba nag-iingay si Nolan noong bata pa siya? Mas malala siya kung ikukumpara sa dalawang imps na ito. Si Nicholas ay nag-snort at squint kay Nolan.
Hindi siya gaanong gumawa kapag siya ay nasa bahay, ngunit hindi siya kailanman nabigo upang simulan ang isang digmaan sa ibang tao. Hindi maiwasan ni Maisie na tumawa ng malakas. Kinuha ni Nolan si Maisie ng ilang asparagus habang sinabi niya sa kanyang ama, itinuturing ko ang aking sarili na lubhang pinipigilan noon. Kabanata 1180. Wala man lang pakialam ni Nicholas bilang prestihiyoso ama ng dalawang Rugrats na naroon. Lagi kang panagbabantaan ng nanay mo na gugulpihin, may lakas ng loob ka ba para hindi sumunod? Sumulyap si Nolan kay Nicholas. Dad, pinalo ka talaga ni Grandma nung bata ka pa. Nakuha ni Colton ang pangunahing punto ng buong kwento. Napalingon si Nolan at nagningning kay Colton. Gusto mo bang subukan ito? Agad na tumahimik si Colton. Samaan daw si Maisie sa kanya. Wow, natuto ka na magbanta sa anak mo ngayon. Seryosong tugon ni Nolan, hindi naman natin masyadong ma-spoil ang anak natin. Kailangan natin siyang matalo kapag karapat-dapat siya. Pinabulaanan ito ni Colton, bakit mo lang papalo ang anak mong lalaki? Paano naman si Daisy? Kung ilat si Daisy, hindi ako mapapalo dahil mabait akong babae. Napabuntong hininga si Colton na parang nasa hustong gulang na. Ang pagiging anak ay napakaraming cons. Mommy, bakit hindi mo ako ginawang babae? Kinuha ni Maisie ang sarili ng isang mangkok ng sopas. Kung babae ka, kailangan mong magpakasal sa iba at manganak ka ng mga sanggol paglaki mo. Handa ka bang manganak ng sanggol? Hinimas-himas ni Colton ang ulo. Sa tingin ko papasa ako. Parang godmother ako kung may dala akong baby. Lagi siyang naglalakad sa paligid na may mabigat na tiyan, at ang ideya ng pagkakaroon ng ganyang kalaking tiyan sa akin ay nakakapatay na ng mga binti ko. Sinulyapan niya si Daisy na nagdedeshel ang kanyang hipon. So, mag-aasawa na ba si Daisy at magkakaanak na siya paglaki niya? Walang ideya si Daisy kung ano ang sinasabi ni Colton, natatawang sabi ni Nicholas. Ewan ko ba kung sinong maswerteng B***starred ang gagawin makakuha ng upang magpakasal Daisy sa hinaharap. Kudlit. Casual na sagot ni Nolan, hindi ba dapat isipin muna ng mga maswerteng B***stards na yan kung karapat-dapat sila sa iyong apo? Tumango lang si Nicholas. Maganda sana kung maisip mo para sa kapakanan ng ama ni Z kapag pinakasalan mo siya. Si Nolan ay ginawang speechless. Pagkatapos kumain, isinama ni Maisie ang mga bata sa bakuran. Dala-dala na ni Daisy ang kanyang bubble machine at nagbubuga ng mga bula habang sila ay naglalakad sa bakuran. Mukhang makulay ang mga bula sa ilalim ng refleksyon ng paglubog ng araw. Hinimas-himas ni Maisie ang kanyang buhok. Nagpester ka ba ang lolo mo sa pagbili mo ulit ng mga laruan? Hindi ito regalo ni lolo. Isang batang lalaki ang nagbigay sa akin. Napahinto muna si Maisie. Sinong bata ang nagbigay nito sa iyo? Bakit hindi ko alam ang tungkol sa bagong kaibigan na ginawa ni Daisy kamakailan? Agad namang sumagot si Daisy, bata pa siya sa school. Grade 6 na siya nag-aaral ngayong taon. Nagkrus ang mga braso ni Colton. Bakit kanya bibigyan ng mga laruan? Wala yan sa business mo. Umisnort si Daisy. Kaibigan ko na siya ngayon. Paf, ingat ka na lang na loko. Yung mga grade 6 ay kilala na napakatuso. Iniwas ni Colton ang mukha. Huwag ka na sumama umiiyak sa akin kapag nalaman mong naloko ka. Hindi ko gagawin. Nang makitang nag-aaway na naman ang dalawang Rugrat, tinakpan ni Maisie ng palad ang noo. Mukhang hindi ganap ang mga librong iyon na nagsasabing mas matanda ang bata, mas mahirap kontrolin hindi makatwiran. Tumakbo si Daisy palapit kay Maisie at nagreklamo, Inay, binubuli ako ni Colton. Mukhang napakaganda niya aggrieved na malapit na siyang maiyak. Nang makita ito ni Colton, nag-snort siya gamit ang kanyang maliliit na braso akimbo at bamulong, hindi ko man lang abalahin pakialam sa iyo kung hindi ka kapatid ko. Tumingin si Maisie kay Daisy at pinisil ang chubby chick nito. Tama si Colton, buti na lang at ikaw ay pakikipagkaibigan, ngunit kailangan mong pumili ng matalino upang magkaroon ng mabubuting kaibigan. Ano ang mabuting kaibigan? Hindi naintindihan ni Daisy. Di ba kaibigan, kaibigan? Alam ni Maisie na dalisay at inosente ang puso ni Daisy, kaya seryoso siyang nagpaliwanag, isang mabuting kaibigan ang isang taong makakatulong sa iyo. Sa iyong pag-aaral o buhay, habang ang isang masamang kaibigan ay nais mong huwag mag-aral at ipakita sa iyo kung paano gumawa ng masasamang bagay. Panipi, ipinilig ni Daisy ang ulo. Pero ang kaibigan ko ay magaling din mag-aral, kaya hindi dapat siya masamang kaibigan. Ngumiti si Maisie nang walang salita.
Hindi niya maituturo kay Daisy kung paano makilala ang mga taong nakatagpo niya sa paaralan, ngunit maaari siya sa list turuan mo siya na ipagtanggol ang sarili niya. Hindi kita pipigilan na maging kaibigan niya. Pero ang bagong kaibigang iyon ay isang boy, at babae ka. Kaya, kung may gagawin siya sa iyo na hindi ka komportable, iyon ay gawin mo siyang masamang kaibigan.